Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries mula October 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Ano pa ba? Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up po ang energy mamaya. So, dito sa case na to, may babae, di ba? Yung tatamaan ng reading na to, dito sa unang deck. Okay? Kasi may dalawa pa akong deck mamaya. Tatlo kasi itong mga to na deck ko. So, kung hindi mag-resonate sa inyo itong unang deck, edi pumunta kayo sa pangalawang deck o pangatlo. I-adjust nyo na lang ang video. Pero dito sa case na to, babae yung bida ito. Siya ay matapang. Independent. Confident. Medyo funny siguro. Humorous. Chaotic. Hot-tempered. Outgoing. Masaya naman siya sa ganung sitwasyon. I mean, sa nangyayari sa buhay niya. Kahit na may mga problema, may mga unexpected siya na hindi nangyari, mga pagsubok na hindi niya nalampasan, tanggap niya. Okay? Hindi siya masyadong nagdodwell sa past. Ganun ang dating. Palagi siyang nagtra-try na mag-move on agad o umalis sa sitwasyon na alam niya sa sarili niya malungkot, toxic. So, pinapakita niya sa ibang tao na okay siya. Kumbaga, na-pull niya yung sarili niya together. Na naka-move on siya, na nalampasan niya ng mga problema, ganyan. Although, mukha namang sincere yung sincere o sabihin natin totoo yung pinapakita niya. Pero deep inside, may kurot din, syempre. Alam nga namang hindi niya nadama yung pain. Di ba? Kumbaga, tuwing umaga, sabihin natin tuwing araw masaya siya, kasama, di mo makikita ng kalungkutan sa mukha kasi lagi siyang masaya, lagi siya nagpapatawa. Walang bahid ng sorrow sa mukha niya. Pero pag gabi, pag patulog na, ganyan, doon lumalabas lahat ng kanyang tinatago o sinusuppress na kalungkutan. Ano kayang nangyayari sa babaeng to? Kasi parang dating nagka-problema siya eh. Tinry naman niyang ayusin. Kaya lang pag gabi nga, pag mag-isa na lang siya, hindi niya dun yung time na hindi niya makontrol yung sarili niya. Yung mga negative thoughts. Na-overwhelm siya sa ganoon. Unlike kapag may kasama siya, di ba? Hindi niya namamalayan yung oras. Hindi niya naisip yung mga kalungkutan niya sa buhay. Pero pag gabi nga, at kapag mag-isa siya, ayun, doon siya lumulungkot. So, alamin natin anong problema niya. The devil. Ay! Naku.
Ito palang tinatago niyang lungkot. Kita naman natin, di ba? The devil. Tapos 3 of Swords. Di malamang-lamang yan eh. Naloko siya. Na-betray. O nag-away sila ng jowa niya. Ano siya? Sa madaling salita, ang tinatago niyang pain ay broken heart. Heartbreak pala. Yan lang. Heartbreak. Siguro, due to secrecy, maraming possible na reason o pain. Reason ng pain. Okay? So, sasama na dyan yung third party situation. Kasi ito yung all kinds na ng pleasure, indulgence. Yung parang ultimate power na kahit alam naman nila sa sarili nilang mali, dahil nga nandun yung power, go pa rin sila. Sabihin natin ngayon, drug addiction, o abuse, in general. So, basahin ko na lang para mas clear, di ba? So, ito yung mga possible reason ng separation. Kaya parang malabo eh. So, yan. Addiction, depression, mental health issues, secrecy, obsession, cheating. O, ayan, andyan pala yung cheating. Dependency, bondage, materialism, sexuality, powerlessness, hopelessness, abuse, violence, assault. O, diba? So, alin man dyan sa mga yan, ang reason ng heartbreak, diba sa inyo, particular itong babae. So, sa madaling salita, separated siya ngayon. Recently lang siguro, o sabihin natin wala pang 1 year. So, damang-dama niya pa rin yung nangyari, yung heartbreak, grief, o separation na lang in general. Anyways, kung sabihin natin nangyayari na to, kasi pwede rin nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung nangyayari na to, sabay ganito. Malaki talaga chance ng third party. Hindi ko naman to sinadya napaganon lang ako. Sabagay, nasabi rin naman dun cheating. At ang 3 of Swords, usually, card din siya ng cheating. Tas 3. Tas 3 din yung tao dito. Ang weird lang, di ba? So, malaki chance ng betrayal due to deception o cheating in general yung cause ng heartbreak para sa iba sa inyo. So, ito na lang. Ano nga ba yung kinukwento ko kanina? Kasi kung nangyayari na to, sad to say, ganun pa rin yung energy. Separated pa rin yung mga bida sa kwento natin. Mula October 1 to 15, wala pa rin silang contact. Hindi pa rin naayos. Wala pang reconciliation. Pero October 1 to 15 lang naman to. Wala naman sinabi dito na 16 to 31. Di ba? Hindi naman siya buong buwan ng October. So, dun lang sa 2 weeks na yon. Bi-weekly reading lang kasi tayo. So, ito yung partner ng Aries. Sa kwento na to, para malaman nyo kung para sa inyo ba to o hindi. Ang reading. Pisces. Impossible partner. Pisces o Gemini. Ngayon. Pangalawang senaryo. Isip ko magkarugtong ba to? Pwede rin naman natin idugtong, pwede rin hindi. So, kung idudugtong natin, magre-reconnect pa tong mga to. Dahil may synchronicity tayo dito. Saka, resurrection. Malaki chance ng reconnection. Hindi ko naman sinabing reconciliation, pero reconnection.
Tapos may cause and effect. Pag nakita ko yung cause and effect, para siyang karma. Mhm. Ewan ko kung paano ma-involve ang karma, pero siguro, pag nag-reconnect sila, napag-uusapan ng nangyari sa past. At may someone na mag-open na parang na-karma siya. O naging delubyo yung buhay niya. So, ganun ang dating dito. Ngayon, kung hindi siya konektado dun sa tarot. Kasi nitong dalawa lang card. Um, so, ang dating sa akin, may makakarma. Probably ex to. So, paano? Siguro sa pamamagitan ng chismis. May makakarating sa iba sa inyo na ganito na nga ang buhay niya ngayon, nung ex, naging masaklap after ng breakup. O mula nung pinalitan yung iba sa inyo, nagkanda kalbaryo yung buhay ng ex. O kung di man ganun na chismis nga, may nagchika sa inyo, kayo mismo, makikita nyo sa mga mata nyo. Paano? Sabihin natin sa social media, makikita nyo doon na parang sad siya palagi, o dami niyang problema. O literal na makita nyo somewhere, yung ex ng iba sa inyo. Baka dumalaw kayo sa ex nyo, o ewan ko. Kung paano, basta yung pangalawang senaryo, makikita ng iba sa inyo sa paningin nila mismo. Okay? Sila mismo yung nakakita o makakakita nung karma. Okay? Dun sa ex. Lalo na kung matindi ang naging kasalanan. Pero again, kung di nga ganun, chismis. May makakarating sa inyong chika, chismis tungkol sa ex ng iba sa inyo na parang di maganda sitwasyon niya. So, sino naman kayang ex to? No? Kung hindi magkadikit sa tarot. Libra. Aquarius. Ex na ex, oh. Kasi ang swords ay ex. Ex-wife, ex-husband, ex-partner na lang in general. Oh. Literal na ex talaga, oh. Anyways, ano pa ba? Ito ang last deck natin. Babasahin ko na lang. Kukuha lang ako dito ng tatlong cards. Magiging extra message to sa loob ng 2 weeks. Oh, marriage, oh. The marriage of souls is the union of two divine opponents. So, expect natin na may ikakasal, oh. May engage, o baka nga literal na ikakasal na talaga. Sa October 1 to 15, o baka naman engagement, sabay kasal na rin. May ganong case, di ba? Diretso na. Pagka-propose, kasal agad. Ito. Teka, tinanala mo lang ko. Inom lang tubig. So, dito naman, illusion. Avoid the trap of mistaking fantasy for real soul connection. Wag daw maging biktima ng illusion. Parang akala nila totoo pero hindi. Isa lang palang imahinasyon of fantasy.
Parang fake to eh. Fake connection. Fake soul connection. Pero wait lang. Patinan naman na lang muna. Nakakainis na. So, yan. Para sa iba sa inyo. Mag-ingat. Lalo na kung single. O akala nyo, yun na yung soulmate nyo. O twin flame. Feeling nyo, ganun. Pero mali. Nagkamali kayo. Yung iba sa inyo, syempre. Nagkamali. O magkakamali. Yung iba sa inyo sa pag-detect ng totoong soulmate. Twin flame o true love. Beware sa red flags. Kasi ano eh, for some reason hindi nga makikita agad ng iba sa inyo yung red flag. Sabay, nangyayari talaga yan, di ba, sa totoong buhay. Kaya nga ano, yung mga naghihiwalay, akala nga nila meant to be, pero hindi pala. Kaya ito ay magsisilbing gabay. Okay? Pay attention sa red flags. Minsan nakikita na natin yun, kaya lang sa sobrang pagmamahal o attraction, binabaliwala natin. Anyways, ito, challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. So, parang dating normal lang yan. Normal lang sa soul connection na maka-encounter ng mga kung ano-anong challenge. Okay? Na maaari namang malampasan kung mag-i-stick sila together. Okay? So, harapin nila ito magkasama. Sa madaling salita. Anyways, hanggang dito lang. Goodbye for now.